Sa gitna ng sakuna, naipamalas pa rin ng ilan nating mga kapatid ang bayanihan. Gaya po ng 15 anyos na lalaki sa Liloan, Cebu na mahigit 50 ang nailigtas sa baha. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa ng News 5 Visayas. Kasabay ng tumambad na lawak ng pinsalang iniwan ng mga nagdaang Bagyong Tino at Bagyong Uwan, lumitaw rin ang mga kwento sa kabayanihan sa Liloan, Cebu. Gaya ng ipinamalas ng 15 anyos sa si J-Boy. Kwento niya, i-rescue sana niya kapatid na nakatira sa Villa Lara Subdivision gamit ang bangka na hiniram niya sa kanyang tsuhin at isang salbabida. Wala ko anong una. Hindi ko na inisip ang sarili ko. Ang mahalaga sa akin ay matulungan ko sila. Iniligtas ni J-Boy ang mga nasa mahigit 50 residente. Ipinost ng isang netizen ang kabayanihang ginawa nito at humingi ng tulong na mahanap siya. Dahil dito, maraming humanga kay J-Boy at nagpaabot ng tulong sa kanya. Kabilang na ang full scholarship hanggang kolehiyo. Umantig din sa puso ng marami ang kwento ng amang si Ace mula sa Villa Azalea Subdivision sa Barangay Hubay. Siya ang tatay na isinalba ang kanyang anak sa itaas ng gate na muntik pang tamaan ng inanod na sasakyan. Now, I almost gave up, so I said, "Mommy, we're gonna die here because we cannot open the door." Pero habang nasa bubong sina Ace, nagkakagulo raw sa kanilang kapitbahay. Isang pamilya rin kasi ang natrap doon. Ang tinutukoy ni Ace ay ang isa pang nag-viral na video kung saan makikita ang padre de pamilya na si Emmanuel na sinusubukang i-revive ang kanyang misis. We were able to pull them out, but unfortunately yung wife niya was trapped in the kitchen. Sa kabuuan, nasa 32 ang bilang ng nasawi sa bayan ng Liloan sa pananalasa ng Bagyong Tino. 2 pa ang nawawala. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5, Visayas! Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.